Ayan, so tayo tinuloy na lang. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Lord, for making it possible na kapag-share po, Lord, sa morning devotion, Lord God. And I pray, Lord, na samahan mo po ako, Lord God, and pangalan mo po ang maparangalan. Marami po kami matutunan this morning, Lord God. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Lord God, sa wisdom, Lord, na ibinigay mo sa aming Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa pag-stay po namin, sa pakikinig po namin, to Lord God, we receive and we'll be able to take action, Lord God, put into action yung mga natututunan po namin for this morning. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Ayan, so, ang topic po natin sa araw na ito is about, mangangaral 4, chapter 4 po. Ayan po yung na-assign sa akin. So, actually po, binasa ko po siya. And then, basahin po natin siya. Sabi po dito, ginala ko ang aking paningin sa buong daigdig at nakita ko ang kawalan ng katarungan. Ang mga inaapi ay lumuluha, ngunit walang tumulong sa kanila sapagkat makapangyarihan ng sumisiil sa kanila. Dahil dito, naisip kong mas mapalad ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ngunit higit na mapalad ang mga hindi na isinilang sapagkat hindi na nila nakita ang kasamaan sa mundong ito. Nakita ko rin ang taong nagpapakapagod upang higitan ang kanyang kapwa. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Tulad lang ng paghahabol sa hangin, sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalukupkit ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Mayroon pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan at kamag-anak, ngunit walang tigil na pagtatrabaho. Wala siyang kasiyahan. Hindi niya itinanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang masarableng pamumuhay. Ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tumutulong sa kanya. Kapag siya ay nabuwal, ng malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehang magpunitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuti, di hamak kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw nang tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaring maging hari mula sa bilangguan o kahit siya'y ipinanganak na mahirap. Nakita ko na rin na ang lahat ng tao sa mundong ito'y sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasasakupan ng isang hari, ngunit pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang nagawa. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Ayan, pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. So, ang dami pong mga, habang nabasa ko po siya, actually, ang dami pong nag-ano na po sa mind ko po. Which is, ang dami ko pong natutunan. Kahit maikli lang po siya. So, puno po yung information na binibigay ng salita ng Panginoon dito po sa na-assign po na topic para sa akin.
So, firstly po, yung sa binasa po natin is nakasentro po siya, yung binasa ko po about mga ngaral po is nakasentro po siya sa though sa umpisa po mababasa mo siya as negative, akala mo puro mga negative po siya, pero ang dami mong matututunan. You get to realize po na yung about sa buhay ng isang tao. Yung sa pangangailangan, sa pagtutulungan, yung kahalagahan po na 'di ba nabanggit po doon yung kahalagahan ng kasama, yung kahinaan po ng nag-iisa, 'di po ba doon sa pinakalas na binasa ko po. And then nagpapahiwatig po dito na yung pagiging magkasama ay nagdudulot po ng mas malaking tagumpay rather than isa po. So, inaano po doon, ini-imply po doon is 2 is better than 1. At ano po, mas malaking tagumpay, mas malaking joy or joy kaysa sa pagiging nag-iisa. So, kaya di ba po, if iyaano po natin is malikha po tayo ng Panginoon, di ba? Eva at Adan, so dalawa po sila, dalawang tao po yung nilalang po ng ating Panginoon. So, ang sabi ko pa nga po dun sa last ano po na binasa ko is pinapabatid po doon na yung tungkol po sa pagkakaisa ng tao. So, pag nagkakaisa po yung isa o maraming tao, isa, dalawang tao or marami pa is makikita po natin yung mas may power po. Kasi po, magtutulungan po sila sa isa't isa. And then, magkakaroon po ng higit na suporta at magiging matagumpay po sa pagharap po ng mga trials po or struggles sa buhay. Kung dalawa po kung nagtutulungan or marami pa. Tapos yung second is yung nagbibigay din po siya sa pangangailangan po ng pagiging matapat at makatwiran po sa mga panahon po na nagdudulot ng paghihirap, sa mga panahong yung mga tao po ay may kailangan na pagkakaisa, about sa pagkakaisa at pagtutulungan. So, para po mapabuting sitwasyon ng nila or tayo. And so yung first naman po na binasa po is about naman po, tinatakal din po dun yung about sa kawalan ng katarungan. Ang kawalan ng katarungan ay walang kabuluhan. So, nagpapakita po doon na yung kawalan ng katarungan sa mundo ay isang pangyayari na hindi dapat tumigil sa mga taong umaaksyon or may ginagawa. So, sa halip po, ito po yung nagre-remind sa atin sa mga tao na ang katarungan ay dapat ihabulin po or yung mga hinahabol po yung iba ba yung fame, yung kaunlaran, yung hindi po pagiging kontento, tinatakal din po dun na kahit yung anong trabaho mo, hindi rin siya kung hindi rin siya worth it kung puro trabaho ka lang. So, yung tungkol sa pagsisikap mo, kailangan po kasi nandoon din po yung pagiging matapat natin sa Panginoon. So, nagpapakita po dun yung doon po sa binasa po natin kanina is about may tungkulin po na dapat maging matapat po tayo sa Diyos at magtiwala po sa Kanyang plano para sa buhay po natin. Dahil sa pagiging matapat sa Diyos, yung mga tao po ay magkakaroon ng joy
magkakaroon po ng joy sa gitna po ng mga pagsubok at maaring tumanggap ng kapayapaan. Do'n po natin, mararanasan po yung, um, kaligayahan na hindi po mapapalitan po ng kahit anong karangyaan, 'di po ba? So, tinatakal din po do'n yung kahalagahan po ng pagiging matalino sa pagsubok. So, nagbibigay po diin po do'n yung pangangailangan ng pagiging matalino sa mga pagsubok po at paglaban sa kahirapan. Kasi sa pamamagitan po ng pagiging matalino, yung mga tao po ay maaring makayanan yung mga paghihirap at matagpuan po yung mga solusyon sa problema with wise decision po na syempre po yung pagtitiwala natin sa Panginoon and of course um, yung pagiging matapat po natin sa Kanya. So, though parang kung titingnan po natin is ano po siya kung titingnan po natin is kala mo negative po, 'di po ba? Pero mga ano po siya, mga paalala po. Mga paalala po siya sa atin, bawat isa sa atin na na dapat ito po yung mga kailangan po nating i-focus sa buhay po natin habang tayo po ay nabubuhay about yung ano po, yung pagtutulungan, pagkakaisa kasi hindi man po puwedeng magtagumpay kung mag-isa ka lang. So, um, kailangan po is nandun po yung ano, yung pagtutulungan, nandun po yung pagkakaisa. And then, ang sabi nga rin po dito is yung mga nagpapakapagod po like 'di ba yung mga nagpupurso po sila na magkaroon ng ganito o magkaroon ng ganyan. Pero gustong makahigit sa kapwa. Pero at the end of the day, parang alam niyo po yung hindi po dun nakikita yung real na joy. 'Di po ba wala namang kapayapaan kahit maabot mo man lahat, ma-reach mo man lahat ng mga material na bagay or fame sa mundong ito, parang hindi pa rin worth it. Parang wala pa ring kabuluhan. So, yung sa paghahabol po natin sa karangyaan, so para ka lang ano, naghabol sa hangin, parang gano'n po. So, sinasabi din po dito yung about sa talino, ano po ba, kung ang sabi po dito na yung isang dakot na may katahimikan. So, parang mas higit pa po yung kahit ito lang, enough lang, yung kung anong meron ka sa buhay mo. Unlike naman po na ang dami mong kayamanan, ang dami mong possession, pero wala naman dun yung peace mo. Di po ba, magulo, like, halimbawa, mayaman ka, andun na lahat, pera, katanyagan, pero bakit wala pa rin yung kapayapaan, di po ba? So, mas higit pa na may simpleng pamumuhay ka lang, pero hindi magulo, nandun yung kapayapaan mo kasi ang kayamanan mo ang Panginoon, di po ba? So, pinapakita din po doon na yung comparison po ng meron kang kakayanan sa buhay, financially, marami kang possession, pero wala naman peace, di po ba? So, may comparison din po doon. Tapos, yung about din po di po ba, pag-iisa sa buhay. So, dinidescribe din po doon na nandun yung kasiyahan or kaligayahan pagka meron ka ring kasama, meron pong dadamay sa'yo, di po ba? At meron ka ring katuwang.
pagdating sa mga pagdadaanan mo, sa pamumuhay mo. Kasi madali pong mabuwal 'pag nag-iisa lang. Pero kung ano po, meron kang kasama 'pag ikaw ay, natumba or nabuwal, meron pong tatayo sa'yo, may isa kang kasama na tatayo sa'yo. Kaya, even din po sa pagtatagumpay, higit po na may kasama ka, higit po na dalawa kayo or marami kayo. Kasi, idinescribe din po doon yung about sa lubid na may tatlong pilipit na hibla, hindi po siya agad malalagot, hindi po siya agad mapuputol. Hindi po ba? Compare po sa isang lubid lang po, isang ano lang po, isang ano lang po ng lubid. And lastly, yung nga po, yung sa pagiging matalino, yung hindi po tumatanggap ng payo. Kasi po, kung ikaw ay matalino, dapat nag-a-accept ka ng mga advices. Nandun din po yung humility mo to accept your mistakes, to accept advices, and i-work on mo kung ano po yung weaknesses mo. And then, yung mga weaknesses mo is, this will be your, ano po, strength, parang ganun po. So, kasi kahit anong paghahabol mo, yung let's say mayaman ka or ikaw na yung pinakamakapangyarihan sa lahat, wala namang pag nawala yung isang tao is wala namang pupuri sa mga nagawa mo eh. Hindi lahat, po ba? So, tapos naghahabol ka na para sumikat ka, be famous, para maging yung parang iaano mo yung legacy ko 'to, ganyan. So, hindi naman po lahat matatandaan yun. So, 'pag nawala yung tao, lahat yun will put into ano po vain, 'di po ba? So, rather than dapat ano po, um, mas mag-focus po tayo sa kung ano po yung legacy po ng ating Panginoon, hindi po dun sa legacy natin. So, yun po yung ano, yung mga natutunan ko po na mensahe ng Lord sa mga ngaral chapter 4 po. Ayan po. So, grabe po no sa pagbasa pa lang ng ano ng few mga ano po statement dito sa aklat po ng ating Panginoon ay grabe. Yung pagbasa mo pa lang akala mo negative na siya pero kasi sinasalay doon yung walang kabuluhan, walang ganito. Pero pagka binasa mo siya ng full, naka-open yung puso mo, naka-open yung mind mo is, oo nga no, ang dami mong marirealize, ang dami mong matututunan na about pagkakaisa, about pagiging humble, and then about ano po, pagpapahalaga po sa ano po, sa pagpapahalaga po sa pagiging makatwiran, and about po sa ano po, sa ating pagiging matapat po sa Diyos. So, isa po yun na dapat nating panatilihin. Ayun lamang po sis, salamat po sa salita ng Panginoon. To God be all the glory. Manatili Lord sa amin, sa puso't isipan po namin, bawat isa Lord, at apply po namin to sa pang-araw-araw po namin buhay, at ma-share din po namin to sa iba, Panginoon. Tunay po Lord na makapangyarihan po ng iyong salita Lord, sa bawat salita Lord na nababasa namin sa aklat mo, Panginoon. Grabe po yung pag-touch sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, as we end this topic, Lord God,
We receive, Lord, we receive the victory in the name of Jesus for this message. Amen and amen. Sa isang grupo sa lugar sa Hong Kong na kung saan ay yun yung layunin pala ng Panginoon kung bakit po ako doon unang natawag at doon ko po naunawaan yung calling na yun. At sa aking pakikinig sa mga preacher po, honestly, lagi po kami, doon po kami na born again talaga sa grupo ng El Shaddai. Mga preacher na kung sa mga anointed, ano po, at isa sa mga nagrema nga po sa akin dito, na nakatimo sa puso ko ay ito nga pong aklat ng mga ngaral sa kung saan, sa chapter na kung saan ay 9 to 12. Ito po ay makita po natin na napakahalaga po. It is a malaking advantages yung kung tayo ay nagkakaroon na cooperating with others. Lalo na po ngayon, na ngayon nakita ko dito po sa platform na kung saan ay nabubuo sa panahong ito. Dahil nga po, sa grace ng Panginoon, working na po sa 25 years sa kung saan ay ako po ay nasa ministry na tinawag na ating Panginoon. And at this time na kung saan ay habang umiidad po pala sa edad at sa pagiging Christian, makikita po natin, tayo po ay i-design ng ating Panginoon para tayo ay magkakasama. Hindi po tayo bilang isang ay nag-isolate lang sa ating sarili. Ito po ay para po tayo magkaroon ng intimacy, hindi po para maging tayo ay malungkot. Sabi nga po yung ibang tao, ewan ko kung damay narinig ko Sister Marina, kung saan ay ngayon na siya nakakasama sa mga ganito. Yung iba kasi prepare for isolation, so solo lang sila. Mag-iisip nila na kung saan parang hindi nila pwedeng pagtiwalaan ng bawat isa. Mayroon tayong taong ganon na nakikilala. Ako po kasi may kilala ganon. Ayaw makipag-mingle sa ibang mga grupo, sa ibang tao. Solo lang sila. Sabi nga po dito, tayo po ay sa buhay po natin dito sa mundong ito at sa ating mga sarili, andun nga po na kung saan ay patuloy na hindi po tayo makakapaglingkod ng solo sa ating Panginoon. Kumbaga, kailangan po natin ng companionship. Lalo na po yung platform na ito na nabuo sa kapanahonan. Kaya po, huwag nating i-isolate yung ating sarili at nag-iisa lang tayo. At andun nga po na dito sa pamagitan nito, na sa mga iba't ibang platform na meron tayo, nakakakita po tayo, nagkakaroon po tayo ng companionship. Lalo higit ang Panginoon ang ating napaglilingkuran. Companionship na kung saan ay si Lord ang nakasentro. Na kung saan ay tayo ay isang team o member ng ating Panginoon na tinawag sa kapanahunan sa ganitong sitwasyon. Na kung saan sabi nga po ay ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Hindi lang po ito tumutukoy sa isang couples, kundi sa isang team, sa isang grupo na kung saan dito po ay makikita po natin na kung saan ay lalo nating nakakalakas ang ating spiritual life kung tayo po ay sama-sama na lagi magkakaliig lagi na ang ating pinag-uusapan ay ang ating Panginoon. Isang mga advantage sa buhay spiritual po natin na tayo ay lumalago, nagpapalakasan lalo tayo. Dahil hindi natin isolate ang ating sarili. Although we are physically separated, but in spirit, nagkakaisa po tayo, binibigkis tayo ng presence ni Lord para kung saan ay patuloy natin na mapalago ang ating spiritual life individually, and at the same time, nabibigyan natin ng kaluwalhati at parangal ang ating Panginoon. Kaya minsan sinasabi nga po, life is meaningless sa walang kabuluhan ng buhay ng tao. Pero pag titingnan po natin, sa isang banda, mayroong pagkakataon na ganun. Pero habang nakikilala natin ang ating Panginoon, nakikita po natin kung paano nga po napakahalaga ng buhay na ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. At doon po natin makikita na tayo po ay merong, kung saan ay merong isang namamagitan. Yun nga po yung lubid na nagkabigay sa atin. Walang iba ang ating Panginoon. Kasi nga po ay dito nga po yung sinabi nga po ay, noong marinig ko itong preaching na ito, noong pa, bago-bago pa lang, ang preacher ay talking about the couples. Pero kung paano nagsasama isang babae at isang lalaki na itinakda naman ng Panginoon. At yun nga po ang Diyos ang siyang namamagitan. Pero sa atin po sa kapanahonan sa ganitong platform na meron po tayo, ang tayo ay binuo ng ating Panginoon na siya yung isang lubid na pupuluputin po sa ating pagsasamahan na lalo natin siyang makilala. So ayun po, isang bagong kapahayagan ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang ito na kung saan ay tayo po ay yung isang advantages na tayo po ay may mga platform na ganito para i-design po na tayo po ay magkaroon lagi ng patuloy na palakasan, patuloy na kung sa companionship, na doon mabibigyan po natin na hindi tayo na-isolate.
meron tayong mga kasama na kung saan nagbibigay po tayo na kung saan narinig natin ang idea, ang mga pangunawang ibinigay ng Panginoon sa bawat individual sa atin na i-share po natin, na doon natin nakikita at naunawaan pa natin at nakikilala ang Panginoon kung paano kumikilos to each and every one of us, sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po ating Panginoon. Yun po ang aking ma-share about this topic. Thank you po sa ating nagbahagi ng salita. At ayan, salamat po. Marami-rami tayo. Salamat sa mga